hindi nakuha ni Alexandra Ayala ang pwesto niya sa Stuttgart. Minana niya ito. Binago ng huling minutong pag-atras ang lahat. Ngunit sa halip na pagdududa, ang reaksyon ay parang isang koronasyon. Naka-on Abril 10, 2026, kinumpirma ng mga opisyal ng paligsahan na Alexandra Ayala ay lumipat sa pangunahing atraksyon ng Porsche Tennis Grand Prix bilang kapalit para sa Qin Wenjing, ang nagwagi ng gintong medalya sa Olympics sa Paris na umatras dahil sa pinsala. Ang pagbabago ay sumunod sa karaniwang pamamaraan ng paligsahan kung saan ang mga alternate ay umaangat kapag ang mga seeded player ay umalis. Gayunpaman, ang tugon sa pag-unlad na ito ay hindi sumunod sa mga karaniwang padron na karaniwang nakikita sa profesional na tennis. Nakakakita ang mundo ng isang bituin, ngunit magkatugma ba ang mga resulta? Ang tanong na ito ay tumutukoy sa kasalukuyang sitwasyon na nakapalibot sa Alexandra Ayala. Ang pagkakaiba sa pagitan ng persepsyon ng publiko at nasusukat na pagganap ay naging isa sa mga pinakamasusing na obserbahang pag-unlad sa 2026 WTA Tour. Ang mga ranggo, resulta ng laban at resulta ng torneo ay nagpapakita ng isang bersyon ng realidad, habang ang pakikipag-ugnayan ng madla, demand ng tiket at atensyon ng media ay nagpapakita ng iba pa. Ang agwat sa pagitan ng perception at pagganap ngayon ang pinakamalaking kwento sa tennis ng kababaihan. Sa loob 48 oras ng anunsyo, inilabas ang opisyal na draw. Kinumpirma ang kalaban ni Ayala sa unang round bilang Leylah Fernandez, kasalukuyang niraranggo ika-25 na numero sa mundo, 15 beses na nagwagi ng titulong WTA at isang dating finalist ng US Open agad na nakakuha ng atensyon ng pagpapares dahil sa maraming magkakapatong na salik. Parehong manlalaro ay mga kakumpetensyang kaliwete. Parehong nakapagtala ng mga tagumpay laban sa mga nangungunang kalaban, at parehong kumakatawan sa matibay na koneksyon sa diaspora ng mga Pilipino, bagamat nasa ilalim ng magkakaibang pambansang watawat. Ang mga pagkakatulad na ito ay nagposisyon sa laban bilang higit pa sa isang karaniwang engkwentro sa pagbubukas ng round. Binago ng huling minutong pag-atras ang lahat. Ngunit sa halip na pagdududa, ang reaksyon ay parang isang koronasyon. Direktor ng paligsahan Marcus Guntart direktang tinalakay ang pagsasama ni Ayala na nagsasaad na ang kanyang pakikilahok ay may malaking epekto sa internasyonal na visibility ng kaganapan. Ang kanyang pahayag ay sumasalamin sa masusukat na mga resulta na nauugnay sa presensya ni Ayala sa mga paligsahan sa nakaraang taon. Hindi lang basta mga torneo ang nilalaro ni Ayala, binabago niya ang mga ito. Sa Dubai 2026, tumaas ang benta ng tiket ng 48% sa mga laban na kinasasangkutan ni Alexandra Ayala. Ang bilang na ito ay kinalkula sa pamamagitan ng paghahambing ng pagdalo sa kanyang mga laban-laban sa karaniwang pagdalo ng paligsahan sa iba pang mga sesyon. Sa bukas sa Miami, ang benta ng kanyang mga branded merchandise ay lumampas sa pinagsamang kabuuan ng lahat ng iba pang kalahok na manlalaro, batay sa opisyal na datos ng tingian. Hindi ito hype, ito ay masusukat na epekto. Ang mga sukatan ng pagdalo ng mga manonood ay higit na sumusuporta sa padron na ito. Sa isang kamakailang pangunahing paligsahan, isang naiulat na karamihan ng mga tao sa 73,000 manonood dumalo, kung saan binanggit ng mga analyst na isang malaking bahagi ng mga dumalo ang partikular na nagbanggit ng interes sa panunood ng pakikipagkumpetensya ni Ayala. Ang puntong ito ng datos ay naaayon sa mas malawak na trend ng pagtaas ng pakikipag-ugnayan na direktang nauugnay sa kanyang mga paglabas. Nakakatulong din ang mga profesional na pagsusuri sa kanyang profile. Paul Anacone, isang coach na nauugnay sa Roger Federer, itinampok sa publiko ang kay Ayala koordinasyon ng kamay at mataat siya kahusayan sa pag-redirect ng bilis sa mga rally. Kasabay nito, Tony Nadal, isang matataas na opisyal sa akademya ni Rafa Nadal, ay napanatili ang patuloy na pakikilahok sa kanyang kapaligiran sa pagsasanay kahit na pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa 2023. Kasama sa koponan ni Ayala Joan Bosch bilang kanyang pangunahing coach, Sandro lamang pamamahala ng suporta sa paglalakbay sa paligsahan at base sport nangangasiwa sa pisikal na pagkondisyon.
Ang istrukturang ito ay sumasalamin sa isang profesional na setup na karaniwang iniuugnay sa mga manlalarong nakikipagkumpetensya sa pinakamataas na antas ng sport. Sa kabila ng mga tagapagpahiwatig na ito, ang datos ng pagraranggo ay nagpapakita ng ibang pananaw. Kasalukuyang ranggo, humigit kumulang nasa ika-45 pwesto sa mundo. Pinakamataas na ranggo sa karera, ika-29 na pwesto sa mundo. Ito ay kumakatawan sa pagbaba ng 16 na posisyon sa ranggo sa loob ng 2 buwang panahon, isa sa mga pinakakapansin-pansing pagbaba sa mga umuusbong na manlalaro sa tour. Nakakakita ang mundo ng isang bituin. Ngunit magkatugma ba ang mga resulta? Ang pangunahing salik sa likod ng pagbabagong ito ng ranggo ay maaaring masubaybayan sa mga pagkakaiba sa pagganap sa pagitan ng dalawang magkasunod na season sa bukas sa Miami sa 2025. Sumali si Ayala sa torneo bilang wildcard na may ranggong ika-140 na numero sa mundo sa pagtakbong iyon. Naitala niya ang mga tagumpay laban sa Jelena Ostapenko, Madison Keys at Iga Swiatek na niraranggo numero 2 sa mundo noong panahong iyon. Ang pagganap na iyon ay nagresulta sa pagtatapos sa semifinal at nagbigay sa kanya ng 390 puntos ng ranggo. Sa 2026, natapos ang kanyang kampanya noong round of 16 kung saan siya natalo sa Carolina Muchová na may iskor na dan 0-6, 2-6 bilang resulta. Ang 390 puntos mula sa nakaraang taon ng inalis na direktang nakakaapekto sa kanyang ranggo. Nawala ang 390 puntos, pagbagsak ng ranggo. Ilang sandali bago dumating sa Stuttgart, nakipagkumpetensya si Ayala sa Linz Open kung saan nakuha niya ang kanyang unang panalo sa clay court ngayong season. Natalo niya Julia Grabher na may iskor na 6-4, 6-3 na nagpapakita ng kontroladong baseline play at consistency sa mga extended rally. Gayunpaman, ang kanyang susunod na laban sa Jelena Ostapenko nagpakilala ng isang kritikal na punto ng pagbabago. Nanguna sa score na 5-1, natalo sa set at sa laban. Nagdaos si Ayala ng Wayne Fordu ang lamang sa unang set at pinalawak ang kanyang kalamangan sa 5-1 sa ikalawang set na naglagay sa kanya sa 3 laro na lamang para manalo. Sa kabila ng posisyong ito, nagbago ang laban. Nakabawi si Ostapenko, nanalo ng magkakasunod na laro upang isara ang set at kalaunan ay masiguro ang laban sa huling iskor na hatpo 4-6, 5-7. Ano ang nangyari sa mga huling sandaling iyon? Ang pagkakasunod-sunod na ito ay naging isang pangunahing punto para sa pagsusuri sa mga coach at mga kakumpetensya. Ang pagganap sa ilalim ng mga kondisyon ng pagsasara, lalo na kapag nangunguna sa pamamagitan ng malaking margin, ay isang masusukat na aspeto ng match play. Ang resulta ng Linz ay nagpakilala ng mga naobserbahang datos na nagmumungkahi ng hindi pagkakapare-pareho sa pag-convert ng mga kapaki-pakinabang na posisyon sa mga tagumpay sa laban. Mataas na potensyal, ngunit nakikita ang mga bitak kapag may presyon. Direktang hahantong ito sa kanyang unang round na laban sa Stuttgart. Labanan ng pamana at pagkakakilanlan. Parehong kaliwete. Pareho silang kumakatawan sa pagmamalaki ng mga Pilipino sa buong mundo. Leila Fernandez nagdadala ng isang record na kinabibilangan ng isang pinakamataas na ranggo sa karera na world number 13 noong 2022, isang titulo ng WTA 500 at pare-parehong mga pagganap sa iba't ibang antas ng paligsahan. Nakuha niya ang titulo sa Japan Women's Open sa Oktubre 2025 na nakadaragdag sa kanyang karanasan sa kompetisyon sa mga laban na may matinding pressure. Fernandez pung napatunayang nagwagi. Ayala Leila tumataas ngunit hindi pare-pareho. Ang draw ng Stuttgart ay nagpapakita ng landas ng pag-unlad na kinabibilangan ng mga potensyal na laban-laban sa Jasmine Paulini, Elena Rybakina at alinman sa Iga Swiatek Coco Gauff sa mga susunod na round. Walang madaling laban, mga piling kalaban lang. Kasabay ng mga pag-unlad sa loob ng korte, ang mga dinamika sa labas ng korte ay nagdulot ng karagdagang mga komplikasyon. Upper Austria Ladies Linz Open, ipinahiwatig ng mga ulat na ang paligsahan ay naharap sa kawalang tatag sa pananalapi bago ang pagsali ni Ayala. Ang mga antas ng pagdalo ay mas mababa ng malaki sa mga pagtataya
At ang mga pangako sa sponsorship ay sinusuri pa. Muntik nang bumagsak ang torneo sa pinansyal na aspeto. Presyon na isama si Ayala. Naiulat na nakatanggap ang mga organizer ng direktang komunikasyon na nag-uugnay sa kanyang pagsali sa potensyal na pagbangon sa pananalapi. Kasunod ng kanyang pagsali sa torneo, bumuti ang bilang ng mga dumalo na naaayon sa mga dating naobserbahang padron. Merito laban sa popularidad. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng mga panloob na talakayan sa loob ng WBDTA kung saan lumitaw ang magkakaibang pananaw. Nagpahayag ng mga alalahanin ang ilang opisyal tungkol sa pagsunod sa mga pamantayan sa pagpasok batay sa ranggo, habang ang iba ay nagbigay diin sa papel ng pakikipag-ugnayan ng madla at pandaigdigang abot sa pagpapanatili ng e-sport. Mga kritiko, ang mga patakaran ay baluktot. Mga tagapagtanggol, dapat umunlad ang e-sport. Isang pangalawang issue rin ang lumitaw kaugnay ng mga pamantayan sa propesyonal na pag-uugali. Tinukoy ng mga ulat ang mga alalahaning ibinangon ng mga psikologo sa palakasan tungkol sa mga interaksyon na nagaganap sa panahon ng mga laban, partikular na nakatuon sa mga hangganang etikal sa mga kapaligirang mapagkumpitensya. Bagamat limitado pa rin ang mga detalye, ang pagkakaroon ng mga talakayang ito ay nagdaragdag ng isa pang dimensyon sa mas malawak na naratibo. Mga tanong tungkol sa pag-uugali ng isang sports psychologist. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, nananatiling pare-pareho ang tugon ng mga tagapakinig. Naghihintay na ang mga tagahangang Pilipino. Mga padron ng pagdalo sa Porsche Arena ay nagpapakita ng malaking interes mula sa komunidad ng mga Pilipino sa buong Europa. Ang datos sa paglalakbay at pagbili ng mga tiket ay nagpapahiwatig ng koordinadong pagsisikap ng mga tagahanga na dumalo sa mga laban na kinasasangkutan ni Ayala na nagpapatibay sa kanyang impluensya na lampas sa mga tradisyonal na sukatan. Mga tagahanga, diaspora, mga inaasahan. Epekto sa pananalapi sa mga paligsahan, presyo na lampas sa ranggo. Ang paligsahan sa Stuttgart ay nag-aalok 500 puntos ng ranggo sa kampiyon. Kasama ang kabuuang premyong pera, 138,000 at isang Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Ito ang mga karaniwang gantimpala para sa isang paligsahan sa antas na ito. Premyong pera, puntos sa ranggo, kotseng Porsche. Wala sa mga iyan ang tunay na premyo. Para kay Ayala, ang agarang layunin ay higit pa sa mga resultang ito. Ang tunay na gantimpala ay ang pagpapatunay. Ang pangunahing tanong ay nananatiling nakatali sa pagganap sa ilalim ng mga mapagpasyang kondisyon. Kapag siya na naman ang nangunguna, kapag dumating ang sandali ng pagtatapos, ang laban sa Linz ay nagbigay ng isang masusukat na senaryo, isang 5-buon ang lamang sa ikalawang set na sinusundan ng isang pagbaligtad na nagre-resulta sa pagkatalo. Inihaharap ng Stuttgart ang susunod na pagkakataon upang obserbahan kung ang padron na iyon ay magpapatuloy o magbabago. Patutunayan kaya niya na totoo ang Ayala effect o isa lamang itong katang-isip?